At dahil nasa Tokyo pa rin kami, next stop, Apit Autobox. This time, galing kami ng Spoon Sports. So, ang magiging ruta namin ngayon is babalik kami ng Shinjuku Station to Shinonome Station. From Ogikubo Station, meron siyang 4 stops, 11 minutes to Shinjuku Station. Then, from Shinjuku to Shinonome, meron siyang 9 stops. Tapos total na babayaran is 739 yen. Okay, tara, let's go! Ito na naman tayo sa mga train station. So pagdating namin ng Ogikubo, hanapin lang namin tong Chuo Line JC Platform 4. Kung napanood nyo yung last video ko, siguro naman di na kayo maliligaw dito sa Shinjuku Station. Pagdating na Shinjuku Station, hanapin lang natin yung JA Saikyo Line Platform 1, bound for Shinkiba. Share ko din tong mga train sa Japan, napaka user friendly. Kamukha nito, doors on this side will open. Kasi per station dito, iba-iba yung location ng platform. Pwede sa left side or right side. Tapos ito naman naka-indicate kung anong car number ka at saan malapit yung elevator, escalator, or hagdan. Sana all. Wow! Tapos ito pa, makikita dyan kung ilang minuto bago ka makarating sa station. Based dito, 4 minutes pa before kami makarating ng Shinonome. At ayun, tumama naman yung estimated arrival time namin, 1:36. At sakto pa yung car number namin sa hagdan at elevator. Hindi ka maliligaw dito dahil isang gate lang yung terminal, then left and right exit lang. Paglabas mo ng gate, tapos mag-exit ka sa kanan via exit B. At buti na lang nakabili agad kami ng payong kasi naulan dito sa Shinonome. Paglabas mo ng station, may dalawang pedestrian ka lang na dadaanan. From station naman, kita agad yung Apit Autobox. Bakit nga ba laging Apit Autobox ang pinupuntahan namin dito? Kasi ang Apit Autobox, siya yung pinakamalaking Autobox. Maraming Autobox sa Japan kung hahanapin nyo lang sa Google Map. Kung ang hanap nyo lang is mga common na gamit like panlinis ng sasakyan, tools, punta na lang kayo sa mga iba't ibang Autobox na malapit sa inyo. Pero kung ang hanap nyo is mga performance parts or mga branded accessories, I recommend pasyalan nyo tong Apit Autobox. Sa mga nakapark pa lang na sasakyan sa harapan, busog na agad ng inyong mga mata. Katulad ng mga to, Type R na Civic, GR na Toyota Corolla, GR na Yaris. Ang store ng Apit Autobox is nasa second floor pa, so akit lang kayo dito sa taas. Pagpasok mo pa lang, mapapawaw ka na agad sa ganda ng pagkakadesign ng store. Umpisahan natin sa mga malilit na parts and accessories. Itong maliit na TE37, 38,500 yen. Hindi ko alam anong purpose nito kung display lang. Ito naman, Works Belt Quick Release at Key Lock System. At ito naman yung mga presyo ng mga quick release at lock system. Sa part naman na to, more on air freshener at panlinis ng sasakyan. Like pangtanggal ng acid rain, pang-prevent ng acid rain, pang-wax, and etc. Dito naman mga interior accessories like phone holder, cup holder, etc. Meron ding iba't ibang klase ng matting. More on universal matting naman ng mga nandito. Meron ding mga steering cover at mostly yung mga nadaanan nating parts na yan is universal. Dito naman tayo sa mga apparels. May mga damit dyan na may design ng Civic, Nissan, Mazda, Toyota. May mga ibang design din na hindi related sa mga sasakyan. May mga t-shirt, may mga hoodies, at may mga Japanese-inspired na jacket din. At syempre, may mga F1 apparel din, katulad nitong Red Bull. Kahit fan ako ng Red Bull, di ko bibili ng mga t-shirt na ganito. Meron kasi akong design na gusto, yung kulay dark blue siya. Meron naman din silang mga hoodies na Red Bull din, pero hindi rin ito yung design na gusto ko. So, pass muna. Mabuti pa itong sa Ferrari maganda. At syempre, maganda din yung presyo. Pero hindi ako fan ng Ferrari kaya pass muna tayo dito. Okay, sino yung mga fan ng race dyan? Eto, dito muna tayo sa mga race. Sa unang tingin, nakala ko upuan to. Bakit pala? Eto, ganito ang itsura niya kapag inassemble. Hindi siya purong plastic, rubberized yung sa baba. Ayan malambot. Eto, mapapalaban kayo sa steering wheel ng race. 104,500 yen. Ito naman, parang carbon fiber ata to na keychain ng race. Sobrang panatik na kayo ng race kung meron pa kayong ganitong straw. Ito, may mga key holders din. Ayan, iba-ibang klase, iba-ibang design. Siyempre, hindi mawawalang mga orig race na stickers. And more keychains ng race. At meron ding crate ang race. Ayan siya. Mini car din na race. Ganito ang itsura niya. Ayan. May mga valve cap din. Meron ding hoodie na shift knob cover. May blue, black, and red. Ayan. At syempre, di mawawala tong mga lug nuts. Iba-ibang design yan. May itim, may pula, may gold, may blue,
may long, may open, etc. Meron ding Advan lock nut, racing composite, and meron ding Michelin. May crate box din tong Michelin. Ayan. Kung fan naman kayo ng GTR, ito yung para sa inyo. Merong GTR inspired na driving shoes. Iba-iba ang presyo pero mostly nasa 40,000 yan above. Meron na din yung ibang-ibang kulay at design. Meron ding mga Nissan Skyline GTR na mini cars. At kung fan naman kayo ng Initial D, ito ang mga collectible items for Initial D fans. Ito, mini cars na Trueno. May iba't ibang size yan. Ito medyo malaki pa nga yan. Ito naman yung maliit na version ng Trueno. Ayun din yung presyo, 7,700 yen. Ito, another Initial D na sasakyan, S13. Di ko kilala yung mga character sa Initial D, sorry. At ang presyo niya is 3,300 yen. Meron ding iba't ibang apparels tong Initial D collections. May mga manga din, ayan. Ito naman parang mga plug-in ng mga iba't ibang sasakyan sa Initial D. Or mga wall design na naka-frame. Ito naman yung bigger model ng Trueno. At ito naman yung presyo per size. In detail naman yan, pati makina, interior, exterior. At dahil may Starbucks naman to sa gitna, pwede nyo munang iwan dyan yung girlfriend, fiancé, asawa nyo. Parang katulad ng ginawa ko, iniwan ko muna dyan yung fiancé ko tsaka yung gamit ko para makapag-ikot muna ako. O diba? Pareho kaming happy. And then ito pala yung mga nabanggit kong Fast and Furious collection dun sa previous kong video. For 3,000 yen each. Parang currently kompleto pa naman yung mga sasakyan. Ayan, marami pa, diba? Meron ding mga JDM emergency light. May mga bracket din, mga bolts, mga car clip, meron ding mga wires, mga fuse, mga clip, electric tape, cable tie, and etc. Baka yung hinahanap mong mini cars is nandito. Katulad nitong Spoon NSX, mga Nissan Silvia, o baka itong Civic EF na Advan design. Meron ding EK9 na Civic, 35,200 yen ang presyo. Meron ding mga EK9 na Advan model. Meron ding mga R32, NSX, Nissan Silvia, Nissan GTR, S2000, Civic Type R FL5. Meron ding mga Honda Integra. Ganda nitong Integra kasi pati makina, interior, kompleto yung design. Wow! For 43,000 yen. At iba pang mga Civic models like EG, FD Type R. Ito sa mga busina naman tayo. Sa nagpapahanap sa akin ng Dolce 3, wala na. Stop production na sila sa Dolce 3. Parang before may nagsabi sa akin na bawal kasi sa Japan itong businang ito. Kasi may kultura sila sa Japan na rude ang busina. Akyat na tayo sa third floor. Sa performance part na tayo. Unang room is for Blitz. Itong turbo system startup kit ng 86. May price tag na 638,000 yen. Wow! Itong buong room na to is Blitz na brand for Toyota 86 na sasakyan. Merong suspension for 202,400 yen. Big caliper kit, meron ding dry carbon suction kit, meron ding exhaust, meron ding breed na racing seat. Meron din silang model car ng 86 dito na may DSC Plus. And I think itong functionality ng DSC Plus is para siyang remote na pwede mong i-adjust yung damper kahit nasa loob ka ng sasakyan. May price tag ito na 312,400 Wow! yen. Siguro i-adjust ko na lang manually. Bababa na lang ako ng sasakyan. Meron din silang handbrake lever, oil filler cap, shift knob, may relo, racing meter panel for 86 and BRZ, mga racing meters, at may mga helmet din. Stilo, 370,700 yen. Sparco, 138,000 yen. Aray, 69,300 yen. Ito pang cover ata to ng horn button. Ito naman adjuster spacer ng steering wheel para ma-align mo siya sa gitna. Nasa 2,750 yen. Tapos ito mga boss na adapter, 13,200 yen. At syempre hindi mawawala yung mga Momo horn button, 3,300 yen. Ayan, iba-iba yung design. Dito naman tayo sa mga steering wheel. Ayan, di mawawala Nardi. Itong mga keychain ng Nardi, 3,300 yen each. Ito mga classic Nardi steering wheel. Ang mga presyo nito is 60,000 yen above. Interesting to nakita ko. May Momo pala na spinner knob. 16,500 yen each. Dito naman tayo sa mga Momo steering wheel. Iba-iba yung presyo niya at iba-iba yung design. Pinakamurang nakita ko is 40,000 yen. Meron ding iba-ibang sukat. May 350, 300mm, 280mm, etc. Ayan, pasadaan na lang natin yung mga steering wheel para makita nyo yung price each design. Sayang talaga yung Spoon steering wheel na nakita ko last time at saka yung Mugen steering wheel. Yun talaga yung pinunta ko dito para bilhin yung Spoon or yung Mugen steering wheel.
Kaso wala na. Nabili na. Akala ko kasi makakita pa ako ng spoon steering wheel sa mismong spoon. Sabi nga ni Hiro-san, sa Philippines na lang daw ako bumili. Sa DC Racing daw. Yan ang dealer nila sa Pinas. Ang maganda din dito sa Autobox, meron din silang mga spoon parts. Ayan. Kaso nung chinek ko yung mga parts, puro 6-speed yung mga shift knob. Pero pwede din sa mga EK or EG. Basta 6-speed yung transmission nyo. May mga stickers, thermostat pang FK8. May mga spring din na pang FL5. May blue wide mirror din, 13,000 yen. Kung tax-free, pang FL. Ito, carbon plug cover, pang K20. 58,000 yen. Tax-free. May mga rear view mirrors din. Ang napansin ko, mas mataas ang presyo ng AP Autobac ng at least 1,000 to 2,000 yen. Depende sa parts. Siyempre, kailangan nila ng markup. Kung may spoon, siyempre may Mugen din. May mga pedal, stickers. Meron din silang radiator cap na 1.3 ang ratings, 2,970 yen. Meron din silang mga reservoir tank cover for 2,200 yen. Siyempre, may mga oil filler cap din. Iba-ibang kulay, iba-ibang design, iba-ibang presyo. Mugen shift knob na 6-speed for 17,600 yen. May kulay black din yan, ayan. Meron din silang carbon na plate holder, 22,200 yen. Meron din silang Mugen emblem, 7,480 yen. Meron din silang steering wheel na 143,000 yen. Meron din silang Mugen LED tail light, 150,000 yen. Mugen cap din na 3,520 yen. May t-shirt din sila pero hindi ko alam kung merong ibang size to. And for sure may mga Nismo products dito, mga pang GTR. May mga Nismo sticker, radiator cap, emblem, keychains. At meron ding Jace Racing na head cover pang K20. 80,000 yen kung tax-free. At syempre, may mga TRD accessories din. Mga radiator cap, GR emblem, stickers, keychains. Ito, may shift knob din. Ang ganda. 9,020 yen. May mga carbon fiber design na ballpen din. Oil filter, shift knob. May mga wheels din. Ayan, TE37, BBS. Marami yan, kaso hindi nakalagay yung mga presyo. Dito naman tayo sa mga racing seat. Ayan, nakita ko na naman tong favorite kong carbon fiber back na bridge seat. Kailan kaya ako magkakaganito? Sana soon. Another carbon fiber back na Breed Low Max. Ayun ang presyo, 126,500 yen. Mas mahal naman tong isa, 139,700 yen. At syempre, kung may Breed seat, meron ding Recaro. Ayan, iba-ibang presyo. Ang hindi ko lang sure kung paano mo to iuwi. Kung may shipping ba si Apit Autobox na diretso na sa Pinas or diretso lang sa hotel mo sa Japan. Mahirap kung walang shipping to. Paano mo to ilalabas sa AP Autobox? Hindi mo naman may sasakay to sa train. Sa mga nakabili na sa Japan, paano nyo ba inuuwi yung mga to? Pa-comment naman sa baba, ipipin ko na lang yung comment nyo. Advance salamat sa inyo. Hindi rin mawawala ang endless na brand dito. Lalo na itong endless caliper nila. N-rotor disc. Ang ganda talaga. Kaso wala siyang presyo ngayon. At meron ding mga DEFI gauges. May pang oil, fuel, turbo, water. Kahit gauges lang yan, lalaki ng presyo. 33,550, 29,700, 34,650, 25,850, 18,700 yen. Depende kung anong kailangan yung gauge. Meron ding single meter visor, advanced indicator, fitting kit, pillar holder. Grabing tongue twist yun band holder. Meron ding mga water temp sensor attachment. May iba-ibang sukat yan at design. Meron ding mga fittings dyan na pwede nyong gamitin sa mga fuel line. Ito naman, compact fitting kit. Suspension naman tayo, 259,000 yen sa HKS 4GR Corolla. Tapos ito naman is 4GR86. Ito naman is 4GR Yaris. Meron ding tain, syempre. Ayan, 192,610 yen for FK8. 23,980 yan naman para sa Grady Oil Catch Tank. Ito naman, Cosco na radiator cap, 2,750 yen. Meron ding Cosco na oil drain plug. Magnetic oil drain plug na yung mga yan, 2,200 yen. May HKS radiator cap din, 2,750 yen. May Grady radiator cap din, ayan, 2,750 yen din. And more Grady accessories, ayan. Meron ding mga racing alternator dito. Katulad nitong Zero Sports, 74,800 yen. Meron ding mga fuse, ayan, ice fuse. Iba't iba yung presyo, iba't iba yung size. Ito naman, ice wire, earthing cable. Iba-iba yung presyo, depende sa haba.
East Cloud oil drain plug, M20 by 1.5 and M16 1.5. East Cloud pa rin, iba't ibang sukat ng mga bolt. Marami yan. May 880 yen, 5,500 yen, 3,960 yen, 2,750 yen. Kung may pang GTR, meron din pang STI. Ayan, mga shift knob ng STI. Iba-iba yung design. Meron ding carbon fiber for 16,500 yen. Punta naman tayo sa HKS na brand. Ayan, meron siyang steering wheel set. May quick release na yan. Meron ding lock system for 100,000 yen. Meron ding mga blow-off valve. Turbine kit, 338,800 yen. Ayan, ang ganda. Meron ding fuel upgrade kit for 112,200 yen. Kasama na din siguro tong mga injector tsaka fuel pump. May mga spark plug din. 5,060 yen, 3,410 yen, 3,850 yen, 6,270 yen, and 3,520 yen. Ito naman ang mga presyo ng suspension ng HKS. Depende sa model ng sasakyan. Marami-rami din ang mga accessories ng HKS dito. Like yung mga sticker, emblem, may stuffed toy pa nga na maliit, mattings, tumbler. At pag HKS, syempre hindi mawawala mga mufflers. Meron din pala silang HKS X-Breed na racing seat for 224,000 yen. At hindi rin mawawala ang turbo kit ng HKS 4K series engine. Kompleto na yan. Ito naman ang pricing ng turbo kit per model ng sasakyan. Ito, steering set naman for HKS X Nardi 8-bit limited set. Dito sa showroom naman ng HKS, ayan, different car models. May suspension, exhaust, may turbo kit, air filter. Ito naman ang itsura ng buong third floor. Ayan lahat yung pinakita kong parts and accessories. May mga accessories dyan na hindi ko na din napakita kasi sobrang dami talaga ng parts. Syempre, share ko na din tong toilet ng 8-bit Autobox. Sa sobrang linis, pwede ka na din magtambay dito. For sure, may lalabas mo yung kailangan mong ilabas dito sa sobrang linis ng CR. Ayan, comfortable pa. At syempre, payment time na. Pwedeng cash or credit card ang pambayad nyo dito. Or yung IC card, pwede din. Kung credit card ang gagamitin nyo, piliin nyo yung yen, huwag yung PHP. Mas mura ang conversion kapag yan ang pinili nyo. Sana nag-enjoy kayo sa tour natin sa 8-bit Autobox. If you like this video, follow for more.